Hi there, I'm Teacher Leo G and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano mag-update ng email address sa ating BIR record through online gamit ang cellphone. Ang video po na ito ay para po sa may mga existing tax identification number or TIN na gustong palitan ng kanilang old email address at para sa mga hindi na ma-access yung kanilang dating email. By the end of this video, malalaman natin yung importance ng pag-update ng email address at yung step-by-step guide kung paano ito gagawin nang hindi nagpupunta ng mismong RDO. Kaya para po sa mga gustong palitan or i-update ang email address sa BIR, panoorin po ninyo yung video na ito hanggang dulo. First, alamin muna natin kung bakit nga ba kailangang updated ang ating email address sa ating BIR record. Importante po na updated yung ating email address dahil dito po pinapadala ng BIR yung mga confirmation, email verification, updates, important notifications, and most importantly, para makagawa ng ORAS account para sa may mga existing PIN. Hindi po kasi possible na makagawa ng ORAS account with existing PIN pag hindi updated ang ating email address or walang nakalagay na active email address sa ating BIR record. Ito naman po yung mga kailangan natin para makapag-update ng ating email address through online. Kailangan po na meron tayong existing tax identification number or TIN, active email address, valid ID, at accomplished BIR S1905 sheet. So now let's proceed sa step-by-step guide kung paano mag-update ng email address sa ating BIR record through online gamit ang cellphone. Punta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.bir.gov.ph. Pag nasa homepage na tayo ng BIR, since mobile phone ang gamit natin, tap muna natin yung tatlong taldok na icon na makikita sa upper right corner ng ating phone screen. At i-check ang desktop site para makita natin yung buong details. Pag hindi po kasi naka-desktop site, yung ibang details po ay hindi masyadong makikita. Next, tap po natin yung e-services. At itap yung other services. Then, dito sa other services, scroll down lang po natin at hanapin ang Tax Registration Related Applications or TRRA portal. Ito po yung pinakahuling service na makikita natin under other e-services. Pag nasa BIR TRRA portal na tayo, sundin lang natin yung mga step na naka-indicate dito. Sa step 1, need nating i-prepare lahat ng required documentary requirements in scanned PDF copy ng hindi lalagpas ng 4 MB file size. Tap lang natin yung letter D, which is yung updating of email address using application sheet form S1905. Then, mag-a-appear po yung documentary requirements na kailangan para ma-update natin yung ating email address sa ating BIR record. Kailangan po natin mag-accomplish ng S1905 or Registration Update Sheet, Government ID or Birth Certificate, at Marriage Contract para sa mga married. Kung ang magta-transact naman po ay representative, need po mag-submit ng additional requirements na Special Power of Attorney or SPA at Government ID ng signatory at representative. First, i-fill out muna natin yung S1905 form. Tap lang natin itong download here. Then, pipili lang tayo ng application na available sa phone natin para ma-open yung file. After nyan, mag-open na yung S1905 form. Next, tap lang natin yung tatlong tuldok na icon na makikita sa upper right corner ng ating phone screen at itap ang download. Next, need lang natin i-fill out yung form. First, need natin i-input yung taxpayer information. Ilagay lang natin yung ating PIN, RDO code, yung portion ng DLN, kindly leave it blank.
I-input lang natin yung ating complete name, date of birth following month, day, and year format. Sa contact information, ilagay lang natin yung ating active email address, then active mobile number or telephone number, at yung ating current address. Next, need din nating i-input yung ating place of birth, father's full name, mother's full maiden name or name ng ating mother nung dalaga pa siya. Yung portion ng number 13 to 16 ay para naman po sa mga may asawa. If ever po na may asawa na pero wala naman itong PIN, need lang nating i-input yung name ng ating asawa sa number 14, then yung number 13, 15 at 16 ay NA po ang ilalagay natin. Para naman po sa mga single, kindly leave it blank. Yung portion naman po ng number 17 and 18 ay para naman po sa may mga current employer. Dito po ilalagay yung PIN ng current employer at current employer's name. Para naman po sa mga unemployed, ang ilalagay po natin dito ay NA. Yung number 19 to 21, just leave it blank. Then, proceed na tayo sa number 22 and 23. Ilalagay lang natin yung ating signature over printed name at yung date kung kailan na-accomplish yung form. After nating ma-fill out yung S1905 form, i-review lang po natin yung mga na-input natin na details and make sure na tama po ito including yung spelling. Then, i-prepare lang po natin yung ating valid ID. Next step, punta lang tayo ulit sa BIRTRRA portal. Then, proceed tayo sa step 2. Dito po, pipili lang tayo ng type of application na i-avail natin. Tap lang natin yung Choose Application at piliin ang updating of email address using application sheet form S1905. After makapili ng type of application, proceed tayo sa step 3. Dito po ay pipili tayo ng RDO kung saan ipapasa yung ating form. First, i-enter lang natin yung ating full name, following last name, first name, middle name format. Next, tap natin yung Choose RDO. Then, mag-a-appear po yung complete list of RDO. Hanapin lang po natin yung ating new RDO. Sa subject naman, automatic ito po yung nakalagay. Next, tap lang natin yung email your application. Then, magdadirect ito sa ating email address. If ever po na hindi ito nag-direct sa ating email address, pwede naman pong gawin ay i-copy lang yung email address ng RDO at yung subject, then i-open natin yung ating email address para masubmit yung ating request. Sa body ng email, ito naman po yung nilagay namin. Pwede naman po na i-copy nyo na lang din yung message na nakalagay dito. Next, tap natin yung attached icon na makikita sa upper right corner ng ating email at itap ang files. Then, itap lang natin yung accomplished S1905 form. Next, i-attach naman natin yung front and back copy ng ating government valid ID. Reminder lang po na huwag pong kalimutang isama sa attachment yung backside ng ID dahil hihingin po ito sa atin ng BIR. Tulad po nitong email na ito, since nung unang submit po namin ay nakalimutan po i-attach yung back portion ng ID. Sayang din po kasi yung time na instead na napaprocess na yung ating email address updating request. Next, tap lang natin yung select. Once na-attach na natin yung accomplished S1905 form at front and back side ng ating valid ID, tap lang natin yung send icon.
After 1 day, nakareceive kami ng email from BIR regarding sa aming taxpayer registration information update. Naka-indicate po dito sa email yung mga information na na-update sa aming BIR record. Bukod po sa email address, kasama po sa na-update yung general details, address, phone number, spouse information, at documentary requirements. Ganun lang po kadaling mag-update ng email address sa ating BIR record through online gamit ang cellphone. Mabilis, very convenient, at cost-saving dahil no need nang umabsent or mag-leave sa trabaho at pumila ng matagal sa BIR dahil pwede naman natin itong gawin through online anytime, anywhere. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa mga gustong mag-update ng kanilang email address sa BIR. Para naman po sa mga wala pang tax identification number or TIN, meron po akong video na ginawa kung paano kumuha ng TIN through online. Makikita nyo po yung link bago matapos yung video na ito. You can also check yung description box para sa link ng video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.